Hello guys, welcome to my channel. So as promised, sabi ko gagawa ko ng reaction video regarding sa video ni Doc Willie Ong. Ang title is 10 posibleng mangyari kapag naggera na. Malaking pagbabago ito. So madali lang yan. Punta lang kayo sa channel niya, Doc Willie Ong, and click nyo yung videos. May dalawa doon na ibang-iba sa usual na ginagawa niyang video. Ano ibig sabihin? Parang dalawa doon prepping videos, and both of those videos regarding sa gera, no? Tungkol sa gera. Okay. So, yan, si Doc Willie Ong, yan. I'm looking at it. Sige, play natin ng konti yung clip niya. Ito, kung mahirap ka, gagawa tayo practical tips. Pwede ito kung mayaman ka. Base ito sa mga nangyayari sa gera sa ibang bansa. Okay, so base daw sa mga nangyayari sa gera plus sa mga ginagawa niyang research, no? Nagbabasa siya ng libro about gera. Anyway, yan. Na-experience nila sa ibang bansa, nakikita nila ng away sa Ukraine, sa Iran, sa Israel. Tapos, syempre sa atin, base sa nangyari sa World War II. Diba? Yes, may history na rin kasi ang Pilipinas. And sabi ko ilang beses tayo sinakop. Sinakop tayo ng mga Kastila, Amerikano, Hapon, Amerikano, and then ngayon, potential, China. Okay, so isa-isayin natin yung mga points niya. Kung gusto nyo mapanood yung video, just go to his channel. And sorry kung hindi magugustuhan ng lahat yung mga sasabihin ko, pero ito ang aking opinion regarding sa mga sinabi niya dito, no? Baka magalit sa akin yung 9.4 million subscribers niya, no? Anyway, number 1, ang una niyang pinunto dito is yung mga utang daw wala na. So, sabi ko, of all the things na mapag-usapan natin tungkol sa gera or possible na gera, bakit utang? No? Ganun ba kadami pera ni Doc Willie Ong na ang problema niya utang, no? Anyway, pero tama naman yung sabi niya na pag panahon ng gera, wala nang bayad sa mga utang. Kung may utang ka sa kapitbahay mo, hindi na expected. Similar with countries, ito, dadagdag ko. Similar with countries, kunyari, yung US may utang sa China, pag natalo ng US ang China, wala na yung utang-utang na yan. Wala na yan. Ang tawag nila dyan? Basta, wala na yung utang na yan. Kaya nga, iniintriga nila yung US eh. Ay, kaya lang gustong girahin ng US ang China kasi dahil sa utang. Talaga? Hindi ba dahil gigirahin na kayo, sasakupin kayo ng China? And wala kayong magagawa dahil wala naman talagang panlaban ng Philippines against China, di ba? Para lang tayong maliit na kuto compared sa military power ng China. 'Di ba? World power ng China. Tayo, 'di ba? Hindi nga natin kaya labanan yung iba na maliliit na bansa, 'di ba? Which is yun yung reality, yun yung sad truth, no? Na ewan ko ba, yung mga ibang Pinoy parang hindi alam yun or dinideny yung fact na yun. It's a fact, hindi natin kaya. So kailangan natin si Big Brother, yun lang yun. Okay? So yun nga, no? Ang punto niya is utang, wala nang bayad. Tapos, makes you wonder, napaisip ko pag sigurado na magigera, is it a good thing na ima-max out mo na yung credit card mo? Bili ka na ng bala or baril, no? Kaso problema pag hindi na tuloy yung gera, parang naalala niyo yung Armageddon na movie, 'di ba? Yung isa sa kasama nila doon, nag-loan na dahil alam niya magugunaw na yung mundo eh. Diba? Nag-loan siya sa loan shark. Kaya nung naligtas nila, napasabog nila yung meteor na tatapos sa mundo, ang lungkot niya pauwi kasi may babayaran siyang utang, no? I don't know. It's up to you. Kanya-kanya sitwasyon niya kung anong gagawin nyo. Ang hirap lang kasi mag-decide kung ano ba, gagasusin ko na ba yung natitira na yung pera dahil andyan na yung gera or I have to wait. Kaso pag nag-wait ka naman, mawawala ng value yung pera mo mamaya. Okay, and then na-mention niya madaming trabaho maapektuhan. Gera eh. Okay? Yung mga ano yan, essential tsaka non-essential, diyan papasok yan. Mga importanteng profession tsaka
hindi importanteng profesyon. Ganun lang talaga, di ba? Sabi nga, it is what it is. Huwag kayong masasaktan. Example dyan, naisip ko, no? Unang-una tatamaan siguro accountant. Accountant. Di ba? Pag panahon ng gera, kailangan mo ba ng accountant? Hindi natin kailangan ng accountant. Lawyer. Hindi natin kailangan yan. Sales. Yung mga nasa sales. Sales lady. Yung mga telemarketing. Hindi natin kailangan yan. Yung bayaw ko nga, no? Data scientist. Hindi rin natin kailangan yan. No, maraming ang trabaho maapektuhan. Siyempre, no? Pag wala kang trabaho, wala kayong income. Imagine mo, nakatira ka sa city. No, nabubuhay kayo, pamilya mo, dahil sa sinusweldo mo. Paano pa nagkagera na? Wala lahat yan. Sabihin nyo, ay sir, paano ibang trabaho? Wala rin naman well, example, kung nurse ka or doktor ka or nasa healthcare ka, yan, mga x-ray technician, kailangan pa din yan. Kasi kailangan tumakbo ng ospital kahit yung yung field hospital. Hindi kailangan yung totoong hospital. Kailangan pa rin may magmaman dyan. Mga RT, respiratory therapist. Pwede siguro mawala yun. Pwede na siguro mawala yun. Pero, basta pag nasa healthcare ka, basically, no, pwede ka pa siguro. Pwede pa. So, ibig sabihin, may makukuha ka pa rin kung hindi man pera ipasweldo sa'yo, rasyon na pagkain, kasi may napapala sa iyo yung gobyerno diba? Pero malamang sabi ko, yung mga profesyon na tatamaan, madami yan, maghihintay lang kayo ng bigay ng ayuda ng gobyerno. During peacetime nga ngayon na walang gera, ang tagal ng ayuda, di lalo siguro kung gera. Sabihin ng gobyerno, busy kami, nakikipaglaban kami, hindi namin kayo mapapadala ng pagkain sa barangay nyo. O paano kayo? Anong gagawin nyo? No? Okay, so yun, maraming trabaho. And then number 2, ito, very controversial to. Wala na daw rules pag nagkagera. So dyan papasok yung tinatawag na WROL. So ito nga si Doc Willie Ong, hindi ako nag-subscribe ko sa kanya kasi although maganda naman yung mga mga videos niya, no? Don't get me wrong. Nasa healthcare naman kasi ako So, hindi sa alam ko yun, pero it doesn't interest me. Okay? So, pero ito yung video niya, dalawa, prepping video to, no? Ito, yung 10 posible mangyari kapag nagkagera na. Prepping video to. So, makes you wonder, bakit siya gumawa ng video na to? Diba? Okay, so, ito, number 2, wala na daw rules. So, without rule of law, wala nang batas-batas, pwede mo nang gawin kahit ano. So, kung ikaw, pwede mong gawin, yung kapitbahay mo, pwede rin gawin, and then yung tambay sa kanto, ganun din ang iniisip nila. No? Pwede na sila magnakaw, pwede sila mang-rape, pwede pumatay, kahit pumatay, yung kunyari, meron ka nakaaway dati, parang purge, no? Babalikan ka, kasi hindi na sila makukulong And may example si Doc Willie Ong, sabi niya, may example siya, may isa daw nag-comment na sana daw, wala nang batas-batas, no? Para magawa niya na yung gusto niya at magka-shota na daw siya. Parang mga superficial na mga comments. Pero, yung mga ganong biro, in reality, nakakatakot kasi it makes you think ano yung iniisip ng mga tao, diba? Hindi lahat ng tao tama pa din ang gagawin, no? 'Di ba? Diyan nalalabas yung yung question na is man good or bad, 'di ba? By nature. So yung mga dating tinatago nila yung kasamaan nila, ilalabas na nila kasi hindi naman sila makukulong Magugulat talaga kayo pagka may pagkakataon na alam mong hindi ka mahuhuli. Doon nila nilalabas yung mga natatago nilang mga desires, mga masama nilang ugali. No? Ganun talaga. That is man. Okay? And then, sabi pa ni Doc Willie Ong, nagre-research daw siya, nagbabasa siya ng history, no? Mga gera-gera, and medical history also. Nung panahon daw ng World War II, panahon ng Hapon, no? Siyempre, marami tayong mga lola nun na ni-rape. Tumaas daw ang incidence ng STD sa Pilipinas, sexually transmitted diseases, at during those times.
So imagine niyo rampant ang pang-rape na ginawa. 'Di ba? Kaya nga 'di ba ginawa na nga ng movie Comfort Women. And may isa pang movie na hindi lang daw babaeng ginawang comfort women, pati mga bakla. 'Di ba? Napaka-controversial nun, pero ganoon talaga eh. The horrors of war. Pagka gera kasi nga, wala nang rules of law, lumalabas na yung pinakamasama sa ugali ng tao. Dahil alam niyang walang consequence. Okay? And ano pa? Number 3. Ito, para sa akin, controversial din. Sabi niya, you have to protect yourself. Sabi niya, kung yung iba nagtatago ng barel, siya daw wala daw siyang barel. And ang gagawin lang daw nila, parang protection, isasara lang daw nila yung bintana nila at pinto. Hindi ko magets yun. Hindi ko magets. Anong ibig sabihin na, anong gusto mong senaryo? Anong ini-imagine niya senaryo? Pag sinara niya yung pinto niya at bintana, hindi na makakapasok yung invading forces ng China? Pag ginera tayo? I don't understand. Pag sinara mo, ang bintana mo, ang pinto, hindi na makakapasok? So, it makes you think talaga, no? Tapos na-mention niya pa, dyan daw papasok yung guns, gold, and goons. Okay? And, ano pa? Siguro, yung sinasabi niya, yung mga makakapangyarihan tao sa Pilipinas, na may mga goons, may private army, makapagtanggol yung sarili, pero siya daw, wala, sasara niya lang yung bintana niya. Kayo ba, ganun din gagawin niyo? Sasara niyo lang yung bintana niya, tapos yung mga Chinese na ano yun, PLA, People's Liberation Army, kakatok. Hello, tao po, may tao ba dyan? Ano sabihin niya? Meron, hindi ka namin pagbubuksan. Sige po, salamat na lang, doon na lang kami susunod na bahay. Ganun ba? Ganun ba ini-imagine niyang senaryo? Pagka in-invade tayo, invasion to sinasakop tayo. Tapos wala pang batas. Without rule of law. Anong senaryo ang nasa isip mo para masabi mo na ang gagawin mo lang magsara ng pinto? That is, pagka self-defense situation, para sa akin, the worst thing to do is nothing. Yung wala kang gagawin. Yun ang pinaka the worst thing to do. Kasi parang naging willing victim ka. Ano ibig sabihin? Alam mo nang parating yung danger, pero your plan is sara mo lang yung pinto. Tapos mamaluktot ka lang. I don't know. I don't understand. Comment down below. Okay? And then number 4, no? Sabi niya, stock up ng pagkain, mag-stock na daw ng pagkain. Okay? Maganda daw yung iba, may probinsya, magtanim. Pero I don't understand, kung meron kayong bukirin, sa tingin nyo hindi kayo aatakihin ng mga Chinese Liberation Army, People's Liberation Army? 'Di ba? Kung nag-aaral kayo ng history talaga, the other day napanood ko, ultimo yung Marinduque, 'di ba? Sinakop yan ng ng mga Kastila. And then may gera doon, naipaglaban yung mga sinaunang Pilipino para sa kalayaan doon, and then natalo sila dahil moderno ang mga armas. Mga tabak at kutsilyo lang ang gamit ng mga Pilipino. Yung mga Kastila that time, de baril na, so natalo nila yung mga Pilipino, and sinunog lang, tapos hinagis lang ang abo sa ilog. Okay? So, yun na, alam mo na may parating na invading forces, may possible. Sabi niya, posible, no? Sabi ni Doc Willie Ong, posibleng magkagera, siya mismo. And nakaka-alarma yon, no? Kasi nga, tumakbong Vice President ng bansa. Ibig sabihin, meron siyang makinarya, meron siyang koneksyon, and meron siyang 9.4 million followers. May connection to, hindi to yung ordinaryong vlogger katulad ko lang na, 'di ba? Meron siyang parang gusto ko sabihin sa inyo, meron siyang insider information, and para sabihin niya na posible ang gera, syempre hindi niya gagawin 'yon na mababansagan siyang fake news, 'di ba?
So may backing yon, meron yung facts. Kaya nakakatakot. Okay? And then, yun nga, protektahan nyo daw yung sarili nyo. Okay? Sara nyo yung pinto. And yun nga, na-stock up ng pagkain, mag-stock ng gamot. And paano ka mag-stock ng gamot? Eh, hindi ka na makakabili ng gamot pag walang reseta. Di ba? Nagiging issue ngayon yan. Okay? Sa prepping, mga preppers, alam na paano mag-stock ng gamot. Eh, hindi ko pwede sabihin ngayon dito. Dati ginawa ko ng video yun eh. Tinanggal ni YouTube eh, nagkaroon ako ng strike. Ano yung alternative antibiotics ng mga preppers? I-research nyo na sa Google, hindi sa YouTube. Okay? So mag-stock ng gamot. Okay? Lalo na siguro kung nagme-maintenance kayo. Mag-stock ng gamot. Doon sa nagtatanong, sir, paano yung may mga cancer, nagpapakimo? Eh, wala ka na magagawa yan. No? Hindi ka naman pwede pag may gera, sabi mo, time out, magpapakimo lang ako. Hindi pwede. Wala na. Make peace with your God. No? Ganun na lang talaga. Alam mo na dapat yung limitation mo kung meron ka malalang sakit. Alam mo na kung hanggang sa saan ka lang aabot. Okay? And mag-stock din daw ng sugar and salt, no? Hindi na in-explain, pero yung salt daw maganda pang preserve. Yeah, that is true, no? Kung kailangan mong manghuli ng isda, mape-preserve yan, kailangan mo ng asin. Okay? Sugar naman para sa akin is it will give you instant energy. And a while ago, nanood lang ako ng parang Survivor, no? The Island ni Bear Grylls. Tuwan-tuwa sila, nakakuha sila ng honey. Kasi instant energy yun eh. Naalala ko, nag-aaral ako ng college, high school tsaka college. Bago mag-exam, kumakain ako ng chocolate para mag-boost ng energy and glucose sa brain. Instant energy yun eh. Anyway, lahat naman na sobra bawal, no? Siyempre, pag sumobra yun, masama. And then, number 5, sabi niya, money will have no value. Wala nang halaga ang pera. Okay? So, maganda daw, ipang barter yan, mga jewelry, alahas, or mga ginto. Kaya daw, ang taas ng value ng ginto ngayon. Dati daw, $1,800 lang per ounce. Ngayon, $2,400 na. No? Kasi nga, nag-i-stock na yung mga elites. No? And, ano pa? And na-mention niya, gold daw is God's money or God's currency. Kasi hindi nawawala talaga yung gold. Kaya nga yung mga prepper, sa prepper group, Pinoy prepper group, na kasama sa ini-encourage, mag-stock kayo ng silver or gold. Sasabihin ng iba, ay hindi naman yan nakakain eh. Hindi talaga kinakain. Wala talagang kakain ng gold, no? Pero hindi yan mawawala ng value. During gera, matapos ang gera, gold pa din yan. Unlike yung pera, yung paper money natin, pag panahon ng gera, walang silbi yan. No? Para lang pansigayan. And kung babalikan nyo yung World War II sa atin, during Japanese occupation, natalo sila, wala nang value yung Japanese currency. Yan, anong tawag nila? Mickey Mouse currency. Yung bayong-bayong nga daw yung perang Hapon. Walang mabili. Diba? And wala na rin mga bangko. No, pag nagka-gera, syempre, ngayon pa nga lang, nag-offline na eh, di lalo siguro pag may gera. So, ito yung tanong, no? Kailan mo talaga i-withdraw yung pera kung may pera ka sa bangko? Mahirap din eh. Pag sabay-sabay daw tayo nag-withdraw, syempre, magko-collapse yung bangko, no? Pero kung hindi mo naman mag-withdraw yan, wala na yan. Thank you na lang yan. And then, number 6, palakasan system. Ayan naman, guns, gold, and guns na naman sabi niya. Palakasan system, no? So it's who you know, no? Kung may kakilala ka, makakalis ka doon ng bansa, parang nag-hint siya yung mga elite diyan sa Pilipinas na pag may mga kakilala, madaling makaalis ng bansa. Like yan nga si Tevez, di ba? And ano nga yun? May pelikula dati si Richard Gomez sa si Christopher De Leon, no? Paano sila nakataka, sila Rojas. Basta ganun, no? Pag may kakilala ka, lalo na mga may connection sa military, pwede kang patakasin. And number 7, sabi niya, kawawa daw yung mga bata pa nagkagera kasi siya matanda na, no?
ang lifespan natin, sabi niya, 70 or 80 years old lang tayo eh, 'di ba? Pag lumampas ka ng 80, minsan ayaw mo na mabuhay na gano'n, 'di ba? Para sa akin, yung lola ko umabot ng 104, pero at that time, umiihi, dumudumi na siya sa panty niya. Ayaw mo na rin mabuhay ng gano'n, no? Pero sabi niya, yeah, ready na daw siya sa edad niyang yan kasi yeah, nagawa niya na lahat, kontento na siya, kaso nga yung mga bata. And ito yung isa rin sa controversial na sinabi niya rito sa number 7 na to. Huwag daw muna magbuntis. Huwag daw muna magbuntis kasi paano mo nga naman daw palalaking yung anak mo may gera. Ang hirap nga naman. So, nasa gitna ka niyan. It's up to you. Minsan kasi, hindi mo naman talaga pinaplano. I'm talking to the parents, no? Hindi mo naman talaga pinaplano na magkaanak, di ba? It just so happen na, biglang nabuntis. No? Minsan naman kasi ganito, pag yung mga babae, ayaw mo na magbuntis, no? And then later, gusto na, hindi na mabuntis-buntis. Yan ang uso ngayon. Madaming mga mag-asawa, hindi magkaanak. It's up to you. Pero, titignan nyo yun, kung consider nyo yung factor nyo, nakakatakot nga naman na may kasama ka sanggol, tas magkakagera. And number 8, sino daw tao ang may value? Ihihiwalay daw yung may halaga at walang halaga. Yun nga, essential and non-essentials. No? Pag-ihiwalay, yung mga nakakatulong. So, yung movie na Defiance, yan, naalala ko, pagka meron silang sinasama sa grupo nila, ini-interview, anong trabaho mo dati? Mananahi ka, o sige, dito ka. Or dati ka bang chef, nagluluto, o yan, kayo in charge sa mga pagkain. Kaya nga sabi ko, delikado yung mga accountant, mga data analyst, mga sa sales. Basically, pag sa mga prepping group din, yan ang tanong, what are you bringing to the group? Anong i-contribute mo? 'Di ba? So, yung lamang na dyan yung mga health professionals, mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga magaling mag-repair, mga mag-DIY, mag-ayos ng kotse, mag-ayos ng baril. Shoutout sa mga nanonood sa channel ko, lahat yung ginagawa ko. Anyway, and number 9, sabi niya, maghanda sa nuclear war. Maghanda. Possible daw ang nuclear war. So, ini-encourage siya nga yung gobyerno, dahil hindi siya part ng gobyerno ngayon, no? Dahil hindi siya nanalo as vice president, sabi niya, ini-encourage siya yung gobyerno na bumili ng potassium iodide to protect the thyroid para hindi atakihin yung thyroid gland. Magiging magka-hypothyroidism daw pag nasira yung thyroid. Okay? So, mahirap yun. May sakit kang hypothyroidism, tapos walang gamot, walang pharmacy, walang ospital, walang doktor, di ba? Mahirap. And later on, syempre, pag na-expose ka sa radiation, cancer, di ba? And number 10, sabi niya, expect na marami ang checkpoint at lockdown. Maraming checkpoint at lockdown. So, kung nag-enjoy kayo sa lockdown noon, pag nagkaroon ng gera, expect nyo maraming checkpoint and lockdowns. And that is one of the scary parts kasi hindi mo alam kung sino nag-checkpoint. Paano kung kalaban yung nag-checkpoint at hindi ka na maka-atras? Huli ka na dyan. And pag nahuli tayong Pilipino, hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng mga invading forces na Chinese. Di ba? Hindi natin alam. Sabi ko sa inyo, kapwa nila, kababayan nila, pinagmamalupitan nila, lalo na siguro tayo. Ituturing nila tayo third class citizen, fourth class citizen. Parang, alam niyo ba, ginawa sa atin ng Japan nung sinakap tayo ng Japan? Di ba? Parang hayop lang tayo, di ba? Parang lang tayo manok na kinakatay. Wala silang pakialam sa atin. So, don't expect na yung mga Chinese, they will show mercy to us pag tayo yung sinakop. Malayo mangyayari yun. Okay? Ito ang problema ko dito, no? Tapos na, yun yung 10 posible pwede mangyari. Ito ang problema ko sa video ni Doc Willie Ong, no? Sorry kung hindi kayo mag-agree, no? Ang solution niya is TAP daw, Tolerance, Acceptance, and Peace. Paano to naging solusyon? I don't know paano to naging solusyon sa gera. Kailangan daw maging tolerant tayo,
wag tayong magalit sa pagmumukha ng kalaban natin, wag tayong tapos i-accept daw natin na nandyan siya, and then peace daw and love. Paano magiging solusyon sa gera yun? I don't understand. If the enemy is trying to kill you, paano yung tolerance? Sabi, ang example niya, ito nga paano daw pagka ninakaw yung manok mo? 'Di ba? Wag mo na, dapat daw, baguhin na natin pag-iisip natin. Huwag na tayong gaganti, napapatay natin siya dahil ninakaw yung... Yeah, totoo naman, no? Kaso yung parallelism niya, yung parang message na pinapahatid niya, pagka sinakop ng China yung lupain natin, yung islands natin, huwag tayong gaganti, huwag tayong aalma, huwag tayong magsisimula ng gulo. Parang gano'n ang gusto niyang gawin. Alam niyo, naalala ko na naman yung sa Gumbursa, no? Yung sinabi ng mga praile na sabi niya doon sa gobernador na Espanyol, huwag kayong mag-alala, itong mga Indio, hindi yan lalaban kasi tinuruan na namin silang huwag umalma. Parang gano'n ang gustong ipahiwatig ni Doc Willie Ong na kahit ibuli tayo ng China, huwag tayong papalag. Tolerance daw And acceptance, i-accept natin sila na nandyan na sila. Tanggapin na lang natin yung kapalaran natin. And peace for peace and love, no? The problem is, how can you live in peace if your neighbor is trying to kill you? Paano? Hindi ko maintindihan talaga yon. Hindi ko maintindihan. Doon ako, no? Meron pa siya sinasabing, dalawang choices lang yan no? It's either yung decision na daw based on love or based on fear. Ibig sabihin, natakot ako na atakihin ako, kaya uunahan ko na. Para bang, parang palaging against sa Pilipinas yung suggestion niya. Never sa history ng Pilipino ang unahan natin yung kalaban natin. And never na pwede natin gawin yan kasi napakahina natin. Paano natin uunahan yung China? No? Paano natin uunahan? It's just that parang ang pinupush niyang agenda is huwag tayong umalma. Kahit tapak-tapakan na tayo, kahit sakupin tayo, huwag tayong aalma. Parang ganun ang yan. Which is very sad. And I'm glad na hindi siya nanalo bilang Vice President. Kasi we don't need a leader na ganyan mag-isip na nakaabang na yung kalaban para patayin tayo, tapos sasabihin mo, huwag umalma. Although hindi directly sinabi niya huwag umalma, yun yung example niya yung parallelism niya Tolerant daw tayo, i-tolerate natin yung pagbumuka ng kalaban natin. And acceptance, accept daw natin na nandyan siya. Tell me, paano mangyayari yun? Kung yung kalaban mo nga gusto kang patayin. I'm sorry to say, sa fans ni Doc Willie Ong, doon ako hindi nag-agree. Yung sa solusyon niya. Tama siya doon sa mga posibleng pwede mangyari, pero yung solusyon mo is para bang I'm sorry, nakakabobo. 'Di ba? Para bang hindi ka ba nabubuhay sa real world? Hindi ka nabubuhay sa... I'm sorry. Ganun talaga. It is what it is. Ganun ako magsalta Hindi na natin pwedeng i-sugarcoat yan. I-read between the lines kung paano yung solusyon niya. 'Di ba? So that's it guys, no? Nagustuhan nyo o hindi yung video na to? Well, sabi ko nga, it is what it is. It's up to you paano kayo magpe-prepare sa nakaambang gera. Tolerance, acceptance, and peace ba ang sagot? Let me know what you think. Bye.